Alright mga tol, tara ito naman pag-usapan natin, no? Napakaganda po ng topic po natin ngayon, no? Sabi po dito, di pagpapaliwanag sa paggastos ng confidential funds pinanindigan ni VP Sara. Hindi na pinatulan ni Vice President Sara ang pasaring sa kanya ng pagiging kumpiyansa nito sa kinakaharap na impeachment case dahil ayaw niyang magpaliwanag sa mga membro ng House of Representatives. Kaugnay ito ng question sa paggastos niya ng confidential funds. Pinagtataka naman ng isang kongresista ang pag-uugnay ni VP Sara kay Speaker Romualdez at Tingog Party list sa impeachment case nito. Yan po yung pag-uusapan po natin sa balita po na ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. Tara, let's go! Alright mga tol, so medyo mainit-init po itong topic po natin ngayon, no? Dahil talagang kung ito po ay totoo, talaga pong malaking problema po ito. Sabihin, kumbaga sa lalabas na sa marami, pagka hindi mo maipaliwanag ay guilty ka. Tama ba? Yun ba talaga? Hindi po natin alam, no? Pero ito po para sa akin, isa pong bagay na magdidiin sa'yo kapag wala kang resibo. Kung may resibo ka, kinu-question. Nagbigay naman daw, no? Tama ba? Yung Mary Grace Piatos, yung ba yan? Well, anyway, 'di ba? Hindi po tayo dapat maging one-sided. Timbangin kaliwa at kanan. Pero dito po hayagan, malinaw mo namang makikita kung paano, no? Kasi ikaw kung nag-iisip ka ng tama, 'di ba? Kung tama, ikaw Pilipino, mamamayan ng bansang ito. Nag-iisip ka ng tama. Alam mo kapag ang tao hindi makapagpaliwanag. Para sa akin po yun, personal ko pong opinion yun. Hindi mo maipaliwanag, saan tayo pupunta niyan? Pero sige, tignan pa rin po natin kung ano po yung mga sasabihin. Baka naman, meron pong dating po itong paninindigan po ng ating Vice Presidente patungkol po sa confidential funds, which is sabi nila, meron naman din daw yung ibang departamento confidential funds. So para sa akin logically, pag tinignan mo yon, parang silently you are admitting something kapag ka ganun. Pero 'di ba, who knows, 'di ba, sino ba talagang guilty? Parang kumbaga nanuntok ka, tinuntok mo, sure naman nanuntok. Parang ganun lang yung dumadating sa akin. Pero hindi naman tayo eksperto at hindi naman natin alam kung ano po yung katotohanan pa talaga dito. Kaya maganda nga sa investigasyon mapatunayan. Magkaroon ng pagkakataon na iharap ang sarili, ipaliwanag, ipakita na ikaw po ay inosente. Pero dito po sa balita na ito, paninindigan po ni Sara ay hindi po siya magpapaliwanag. Play po natin yung balita ngayon, panoorin natin. Unang-una, ito ba yung sa confidential funds at sa impeachment, hindi naman sa hindi ko siya maipaliwanag. Ang ginagawa... So, maipapaliwanag naman po pala, no? Pero, may pero po, no? May pero. Ang ginagawa ko ay hindi talaga ako nagpapaliwanag, lalong-lalo na sa mga membro. So, hindi naman sa hindi niya kayang ipaliwanag, pero hindi siya nagpapaliwanag of the House of Representatives. Dahil bigyan ko kayo... Ito na po yung rason niya bakit siya ay kaya niyang ipaliwanag pero hindi niya
ipinapaliwanag dahil ito na nga daw po ang dahilan. No? Ang may-ari ng Tingog Party List ay si Martin Romualdez. Tumanggi na si Vice President Sara Duterte na sagutin ang mga pasaring sa kanya ng ilang kongresista kaugnay ng pagiging kumpiyansa nitong maipanalo ang impeachment case laban sa kanya. Ayon sa pangalawang Pangulo, ayaw niyang magpaliwanag sa House of Representatives at ayaw din itong sagutin ang mga batikos sa kanya ng Tingog Party List na hawak umano ni Speaker Martin Romualdez. 3 na yung seats niya sa House of Representatives. Yung distrito niya sa Tacloban, yung 2 upuan niya sa Tingog Party List. Yung upuan ng asawa niya, yung seat ng asawa niya, yung seat ni Isidre. So, hindi dahil hindi ko masagot yung mga tanong nila sa confidential funds. Ayaw kong sumagot sa mga pagmamayari ni Martin Romualdez. Wala namang pahayag kaugnay rito si Speaker Romualdez, gayon din ang Tingog Party List. Pebrero nang i-impeach ng Kamara ang Vice Presidente. Ano pinakadahilan? Mga pagmamayari. Hindi ko masagot yung Isidre. So, hindi dahil hindi ko masagot yung mga tanong nila sa confidential funds. Ayaw kong sumagot. Bakit nga? Sa mga pagmamayari ni Martin Romualdez. Ano? Ayaw niyo sumagot sa mga pagmamayari ni Romualdez? What? Mga pagmamayari ni kung sumagot sa mga pagmamayari ni Martin Romualdez. Wala namang pahayag. Medyo malabo yung hindi ko maintindihan sa part niya. Paliwanag lang po dun sa nakakaintindi po ng paliwanag niya. Kasi ayaw niya magpaliwanag sa mga pagmamayari ni House Speaker Romualdez. Last. Ayaw kong sumagot sa mga pagmamayari ni Martin Romualdez. Yeah, let it slide na muna for now. At ipaliwanag na lang po ninyo sa comment section kung may nakakaunawa. Pero dun po sa sinasabi niya, ay hindi ko po mapiga hindi ko maisip kung ano yung ibig sabihin niya doon sa dahilan po na yon. And dito wala nga daw po sagot dito pa si Romualdez. Pebrero nang i-impeach ng Kamara ang Vice Presidente at 7 articles of impeachment ang inihain laban sa kanya sa Senado. Kabilang narito ang kwene-kwestyong paggastos ng confidential funds ng kanyang tanggapan at Department of Education nang siya pa ang kalihim nito. Ipinagtataka naman ni Bataan 1st District Representative Geraldine Roman, House Committee on Women and Gender Equality Chairperson, ang pag-uugnay kina Speaker Romualdez at Tingog Party List sa kinakaharap na impeachment case ni VP Duterte. Anya, nasa Senado na ang bola matapos maiakyat ang articles of impeachment laban kay VP Sara. Sa totoo lang, ano kinalaman ni Speaker Martin o kaya ng Tingog Party List? I mean, now is not the venue. Wala na, tapos na yung budget hearings. I mean, why even talk about not answering the questions? Definitely, pag na-convene na yung Senate as an impeachment court, dyan na magsasagot ng mga katanungan ang ating Vice President. Accountability naman ang hanap ng Makabayan Bloc. Ayon kay Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, House Assistant Minority Leader, malaking kasalanan ang pagwaldas sa pera ng bayan kaya dapat ng agarang pananagutan. Wala namang perfect time for justice, 'di ba? So dapat ngayon pa lang nagkakaroon na ng impeachment trial. Sa katapusan pa ng Hulyo inaasang mag-umpisa ang impeachment trial ni VP Sara. Rosa Licos, UNTV News and Kailan daw mag-umpisa? Ang impeachment trial ng Hulyo inaasang Hulyo at 30. Ang impeachment trial ni VP Sara. Rosa Licos. Sa malapit na po yun, no? At 30 ng Hulyo. So mga 2 months, no? Dahil ngayon po ay April. Patapos na po yung April. So sabihin natin May, June, July. So mga 3 months ay mag-uumpisa na impeachment trial. Lalakad pa rin po, no? Ibilang pa rin ang panahon bago po mag-start yung impeachment trial. Pero ngayon po ay nakikita na po natin siguro, no?
Para sa akin, nakikita na po natin kung paano po yung magiging galawan dyan. Kung ayaw po ipaliwanag ng ating BP Sara, no? BP Presidente. BP Presidente. Vice Presidente pala, no? Hindi ko mabanggit. So, iyan guys. No, sa tingin ba ninyo, tama ba yung mga sabi nga po, pinaninindigan ni BP Sara na ayaw niya magpaliwanag. No? Diba, kahit gaano pa kasama, gaano pa tayo batikusin, tirahin ng mga tao sa paligid natin, ikaw sa sarili mo, pag tama ka, alam mong tama ka, at kahit na, no, legally humarap ka, alam mo yung pinanghahawakan mo, alam mo kung may kasalanan ka o wala, hindi ka maano sa mga tao, mahihirapan, o sabi nga para ikaw ay bumagsak sa kanila, 'di ba? Kaya mong sabihin, ipakita, paulit-ulit, harapan na ikaw ay merong pagtatapat sa iyong ginagawa. Kung tunay na naroon po yung pagtatapat. Yun po yung sa atin dyan, no? Pero ikaw, anong masasabi mo sa bagay po na ito? No? Comment down below. And pag-usapan nating patuloy yan sa comment section. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. See ya ulit sa susunod na video.